Paminyo yung kanawa. Ang akong nabalitaan na murag kasluno ng usab, ikaduha yun eh. Murag si Bongo. Wala nga yung sikong tublo kang Philip Salvador o kang Ruben Padilla. Kaan naman lang sila. Bitaw tinood, di na nang lugay kaya. O para bumoy panigapo, no? Kumana? Hindi ang gabko ay magbak-bak din. Akong taga-dugog kaning mga tawhanan niya karon magsugod ni kang atong paborito ang sunod na akong welcome dari sa Sudan short lang dili pa na interesado sa politika pero sa ako sa trabaho na ko sa Manila magdemokan ka abogado ka balita na po kung imong asawa abilidad na ba na kayo okay na. Ako ba rin yung mayo, upat na ako. Anak wala nang kinabuhi. Larga pa rin. Walay preno. Pag-abot o pabunggo ka sa imong asawa, mura na pa rin. Magsugod ng imong kalbaryo. Ang sunod, amigo na ito ni Hukong. Bot pasabot ang iyang gibiling na trabaho niya. Makinabang pa sa atong mga anak. Ang akong buot ipasabot mo si Ronald Bato de la Rosa. Siya na ito pa mo. Siya na. Ang sunod, kinausbulan ako ni, na-mention rin ako kanina yan. Actually, kan ba si Bongo? Kani si Bongo, amigo kaayo niya ni si si Bongo, magparon ingon ang karong Bongo mo. Kani si Bongo, aid ko ni. Ang una na kong aid kato si Jim tag-iyaan ng James unya
Matay mo. Mali mo lang ito kamatay. So, naasib mo ang itong pagkahitabo ka. Anang gabi una, wala na ko wala na ko suko-sukokon ba? Nagdagan ito, mag-resort ka man o wala ko imong sidekick, pag-ainon pa, aiding. Gusto ka, ako na lang una. Alig-alig dahil siya o presentar. Tanaw po siguro niya nga daghan kong lakaw, daghan kong makitang ikaw. Sold po siguro sa tonto. Nagkapamailan sa bayan eh. Pero pinokod man, daghan na ilagay ng Huwag ginawa ha? Daghang subong na ilang babae tungod sa akong pag-uban-uban sa ako. O niya, daghang pong nito ko niya kay lagi ako may iyang siyempre tarong, Christian, daghang kunig na ilan ang buwang. Pero ikaw sa gunita ng live. Uwa ka pa man. Gunita sa gunita. Naka-powerbank ka. Ulo naman yung nakita. Nakakang ka na ba sa iyong asawa? Ay, dala kay ulo na lang yung nakita. Madumog ka din ako. Silokon ka na sa Diyos. Palingong ko. Tubig. Ang sunod nga akong ipraila kanimo makigsuunan ko. Usa kani kataw, wa ko magbinuahan. Usa kani kataw nga dako kaayo ko respeto sa uto o sa iyang may bawaan. Pagka public official, pagka abogado na, saludo yun ko. Panay sabi mo sulti sa television, maminaw yun ko. He's really good. Unya may integrity. Ako ang gusto niya kaning-kaning tao magpatarong-tarong. Dagang mga politiko nga magpatarong-tarong. Pero actually, you can see through what sa ilang kinabuhi. Munang ako, din na lang kung paingon ka ako tarong. Eh di magyud ko tarong, tinuod lang. Daghang ko apan na. Si Rudy Duterte, buutan apan. Si Duterte, maayong tao apan. Naginay apan. Kani si akong ipalaila kanino, wala ko yung nadungog na may apan. Sa pagkaabogado niya sa among silbing circle of lawyer, do dili man yun minimo kaila kaitanan. Pero by just word of mouth, makasulti na kaning tawhana maayo. May integrity, honesty, pangitao na nimo, kung unsay tarong sa tao nga anaa sa iya. Di ninyo malalis. Kasi inyong balik-balik karon o tanaw sa iyang, however you look at his life, you really find out that we would be extremely lucky
to have him in the Senate. Ako gaampo yun, personal. Maunta mo daog yun siya kay, kitang tanang politiko, ngayon matatarong ka, may tao ka, but seldom kang makakita mo yung tao na totoo talagang magalang, mahusay, bright. And he knows his trabaho niya. Ako nga ang gusto. I was the one who was really interested in meeting him personally. Ang tinutukoy ko po ay si Rodante Marcoleta. Yan, ilagay talaga ninyo. Ilagay talaga ninyo yan sa balutan ninyo para pumasok yan. Kailangan ninyo. Hindi lang ako, kayo, kailangan ninyo si Marcoleta sa Senado. Totoo yan. He would not only be an asset dito sa ating partido, pati sa kabila. Marami silang matutunan sa taong ito. So, akong Oswon, importante kaayo na kaning tawhana muabot sa Senado. Dante Marcoleta! Ang musunod, usa ka ni kaabogado, ambot ako sa inahitabo, but he was with the Marcos team during the last election. Kasama ito siya. But I do not know the reason for the fallout, but maybe because of usually yan as a prinsipyo yung as a matter of principle na hindi mo magustuhan yung kartada ng amo mo or it's a plain disagreement which but usually it's a matter of principle also. Mahusay ito. He has been around. He's a good lawyer. And again, of unquestionable honesty and integrity. Gusto ko rin makita ito sa Senado. Sa totoo lang. Ito si Raul Lambino. Maayong tao, mahusay, naanatanan. Ang sunod, ang kanan na imong masulti sa tao. Tanan. Wa ko isulting tarong at tarong masulti. Yung kuno, tanan. Tanang masulti nimo. Sa iyang kinabuhi, colorful kayo. Ito naman kasi siya because of the chosen profession niya, trabaho, last time. Minsan, nagpapag-usapan, minsan, kasali sa TikTok, minsan kasali sa Disney. Without all throughout the years, as a human being,
And as an actor, at yung pagkatao na, yung prinsipyo, ganun lang ito. Pero ito ang tao, doon lang sabihin may actor, kasi ito marunong magtrabaho, marunong mag-English ito lahat, at may integrity. Marunong ito mag-isip kung ano ang tama sa buhay. Ang tinutukoy ko si Epe Salvador. Ang sunod, napag-usapan na natin kagabi ito. We talk about matagal kagabi nag-usap kami nito dito. Kailangan natin ito. Bright, marunong sa lahat, at marunong magdala, palagay ko sa gobyerno, kung manalo ko. Kaya nga na-associate sa kanya. Pero sa isang usapan namin dito sa Pilipinas, Presidente ako, itong tao na ito ay mahusay, may kakayahan na magsilbi ng bayan niya. And I think that meron talaga because he wants to serve the people. Nakikita mo. It's not about the desire to be great. It's not about being known. It's not being about somebody in politics. But I think he just wants maybe to be known, given money, and to serve the people. Mahusay ito. Sayang. One talent that I would not give up sa President. I would not know the reason bakit. Again, I said, pagka ganun kasi, hindi naman kayo negosyante. It could only mean one thing, that you cannot agree on a certain thing, and it will become an issue of a matter of principle. Ikaw ano niya sa? One of the days, baka ma-explain na rin Ikaw ba? ano talaga ang totoo. Ito po nito ng isa. Kanin. Ay, mo picture sa kanila. But maybe one of these days, coming from me, I would rather na balance sa kanya. Meron ako konti-konti. And it could not be a gospel truth. Parang ako magkamalik. Pasama. So, little by little, I would say that one of these days, the truth is still in Malacanang. Though, Globe ka? Globe ka? how ever sure Ako ni Black Laganan. it was parang mahinayan pa rin sabihin mo wala sa kanila. Kasi ito, he has something, a lot in his head. Mahina si Mayroon sa mga ganyan, lumipat sa Senado, Hindi na ma-zoom. swerte ng Pilipino. Pagod. Si Makita mo naman yun. Glow oil.
Attorney Anak na lang. Vic Rodriguez. Anak lang, tama. Kadugay ng panahon, way mantang maayon na sa Congress na mundo. Way na po kadungog na may aral na inong diskurso para sa mga utod natin na mundo. Maligaya ako na talagang pinagsan niya yung sarili niya na tumakbo. At sabi ko sa kanya, sabi niya, pwede ba ako tumakbo? Sabi ko, sobra pa dyan. Kasi wala na kayong masyadong, we are a nation of sorts. Ilocano, Bicolano, Tagalog, Bisaya, dapat sa Senado, meron tayo, huwag nating sinulit. Because isang bayan ng tayo. Yan ang inuulit ko sa iyo noong na presidente na ako. Isang bayan ng tayo, isang lahi na different cultures, religion, may mga Islam, may mga Christianity, may ibang Protestante, pero puro tayo Pilipino. Dapat magkaisa tayo. At dapat mapagbigyan natin lahat ang ating mga kapatid para hindi masulo ng isang grupo ang Pilipino. Because it will not be good kung lahat ang nasa poder sa gobyerno. Dapat kung may utak ka talaga, haluin mo ang Pilipino. Lahat tayo, I do not believe in Bisaya, Tagalog. Do not adopt the kind of thinking or maybe stupidity. Yan isa ba na dito kami mga Bisaya lang o kaya kami mga Tagalog lang. That's a lot of bullshit. Lahat yung mga Ilocano, mga Ilonggo, mga Waray, puro Pilipino yan. Mahalin natin, and you started by really treating them as your brother. For they are really your brothers and sisters. Magkaiba naman ang salita that we are all Filipino. At dumaan kasi tayo ng imperialismo. What delayed our being together as one was hampered by the years of imperialism started by the Spaniards. Biro 400 years. Naisip ba ninyo gaano katagal na hinawakan tayo ng Espanyol for 400 years? Pagkatapos nagkagera sila yung bibigat noon natalo ang Espanyol, ang Pilipinas kasali doon sa partida. Kaya napunta tayo sa Amerika. Hindi tayo in-invade ng Amerika. They never went to the shores of the Philippines armed
and to conquer. We were handed by one power to another on a silver platter. Kaya, sa inyo mga bata ngayon, hindi masyado. Pero sa amin na sinabutan. Kaya medyo ako ngayon. Ayaw ko lang makano kasi madadamay ko ang bayan mo. Pero nung early on, bata pa ako, masangsang ako magsalita sa mga foreigners, banyaga, tawag sa Bisaya. Bakit sila pumunta dito at pinapigalaman nila ang buhay natin? May galit ako, masamang loob. Wala na sa akin. Yung mga luro natin, pinahirapan nila. Nandiyan mo? Yung historia ng mga pare, those priests travel to double dito sa historical growth ng religion. Alam mo ba noon, early, pag hindi ka nagsimba, huwag ko sabihin kung tala sila dito magsabi, oy, nansa ng notice yan, magsimba kayo, Katoliko. It was not easy. Ewan pa rin ano ngayon ninyo. Pag noon hindi ka nagsimba, 50 years doon sa klasa palitan katapos. Pag hindi ka lang nagsimba, wala kang question yung Diyos kay ako talaga rin naniwala ako. But the fact is that yung relihiyon kung dumating yan dito sa Pilipinas, hindi ganun ka-balik. May ko sa inyo, yung hindi nagsisimba noon, binubugbog talaga. Early on. Nung matagal na sila, halos lahat Pilipino, naging Katoliko. Ara na magdahalan na. Yan. Click lang yung siya. Masabi dito, siya binigyan sana niya ito dito. Pero sa iba ba siya? Yung yung iba ba mo? Yung binigyan ko naman po na. Ano po na mo? Na may bagang karindirias gawas. Maawala ko pumahilan na charge ni Pagkakas. Usap nila kaya nahimo daw tapos muna ko rewind Attorney Jimmy Bundok usap ka abogado usap maayong musikero kadong naman yung saya mga buhok naging PubCor Vice President for Corporate Social Affairs. Trabaho niya sa PubCor.
kung ano yung nagawa niya sa after determination, siya rin siguro ang magsabi. Pero number 10 ito sa Paluta. Ulitin natin ulit si Senator Boto, ang owner ng PNP Chief at naging Bureau of Corrections Director General. Ngayon, siya ay chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous, Special Committee on Marawi Rehabilitation. Ngayon, siya ito. Kita ng trabaho niyo. Sigurado, dito niya pabiyaan. Senator Bato! Ilang mga isuwat pa rin ako ng usamon. Si Senator Bongo naging assistant ko sa mahigit 2 dekada hanggang sa naging special assistant to the President. Since becoming a senator in 2019 and as chairman of the Senate Committee on Health, Sports and Youth, he authored 16 laws, principally authored 82 laws, including authored 16 laws, and principally authored 80 laws, including 80 laws, establishing operating public hospitals, and co-authored and co-sponsored 185 laws na batas na umasa sa ating buwan. Gurgor Pabong, ang ngalan niya na ilapit ang servisyo ng gobyerno sa mga Pilipino, lalo na sa mahirap at panghihinangan. Doon, sigurado ako, tangharin muna ilipat ang servisyo ng gobyerno sa Pilipino. Okay pa naman ito, lalo na sa mahirap at panghihinangan. Daghan mo yung ribo. Kaya mo? Kwarta lang mo. Kwarta mo. Ay, kwarta. Taon-taon na mag-usap niya mga kasi kwarta. Dili siya naman mo. Si Attorney Lambino, lingkod bayan at abogado. Well, first thing first, ang tinuod-udan ay pagkaon. Ang issue ngayon, tanungin ko, tanungin ninyo ako. At sabihin ko, anong issue ngayon? Yan, pagkaon. Yun rin ang maging issue na didikit kay Marcos hanggang natapos. Pag hindi niya ito na magandang solusyon, he will go down as one of the most unpopular president. Na sa panahon niya, marami ang nagutom at namatay. Yan ang hindi mo lang siguro isang mag-isip na tayo ngayon dito gusto
remember that marami ngayon ng mga bata na umiiyak lang. Hangin ng pinaka. Remember that. Kaya kung wala ka namang ambisyon ng iba, kung okay na sa inyo yung status mo na yun, remember to, join any charitable or sa simbahan, itulog tayo. Attorney Raul Lambino, isang lingkod bayan at abogado siyang edukasyon ng solusyon na kailangan ng pagkain ng bawat. Ayan ang well, over time, I would say, not now, but in the fullness of God's time, mas marami ang mga anak natin na edukado and we can improve on the economy, maraming trabaho para sa kanila. I think that, but to me, the next decade will hold a great promise. Pero okay pa. Para sa bagay, nandiyan naman ang military. Niluloko nila ang Pilipino, kudetante. Congressman Rodante Marcoleta. Siya ay anak ng sasaka. Lumaki sa mahirap, ngunit nagsikap para mag-aral at naging matikang abogado at nagtatanggol sa mahirap at walang kalaban-laban. Siya ay 6th-termer congressman sa Sagip Party List at kumakatuan ng urban poor sector at ngayon at tumatakbo bilang pinag. Ikaw ang pag-asa. Dante Marcoleta, number 38. Sa buhay. Ayaw na yung kalimutan. Sayang. Sayang ka. Sayang na sayang. Bright ito. Nakikita naman ninyo sa telebisyon at gaano itong ipaglaban sa tama at gaano siya kagalit sa mga ulol at gago. Sayang talaga. Ilagay na lang ninyo si Dante sa bulutan. Number 1 na lang ninyo para hindi ninyo makalimutan. Attorney Vic Rodriguez. Bago lang ito maglabas sa Malacanang. Trabaho ito sa Malacanang. Idol na ito. But yung mga tao na prinsipyo, di prinsipyo, madali talagang yan ang nahalata ko sa gobyerno. Yung mga tao na prinsipyo talaga. Hindi ka tagal sa gobyerno, lalo sa Malacanang. They are very short stint. And siguro nila kayang sigurahin. I don't know if they would want to tell us, but ito talaga ang nakita ang pattern. It's a pattern sa Malacanang. Yung mga gwapo at mga galing na abogado, hindi ito matagal sa Malacanang. It could only mean one thing, na hindi nakapagsundo sa batas o may pinapagawa na ayaw nilang gawin laban sa consensus.
kaibigan si Pinabakaw Lordea. Kababayan ito ngayon, Jasmine. For the rare time I usually see Jimmy Bright. Tsaka, ang problema kasi dito sa Western Visayas, wala silang presentation except for the few elected officials. Pero yung wala sila. Kulang na sila. At nung sinabi na nagpatakbo siya, sabi ko, mabuti pa kasi wala kayong presentasyon sa mga. So, Attorney G.B. Hinlo, taga-Negros ito, abogado at may kakayahan sa trabaho niya, si good lawyer. At nag-iisang kandidato na taga-Visayas, correct, I would agree with him. He was a former senator of the Department of Interior and Local Government, later appointed as Land Bank Director and Commissioner, Presidential Anti-Corruption Commission. Kay Hinlo, may tiyak na solusyon. Nasabi ko wala makalimutan. Ipapasa ng Philip Salvador. Ang tanong ng bayan, ilan ba talaga sila nang dumaan sa buhay mo? Anong takot-takot yung mga? Sabi ka ng ito. Ayun na. Multi-awarded actor makes people happy, nakaka-inspire ng milyon-milyon at dekada na sa telebisyon at pelikula. Pero sa totoong buhay, isa siya kaibigan at ibang klase ang magmahal ng bayan. Totoo yan. Doon lang, hindi ako ito si Philip Salvador. Huwag na yung kaibigan kami. Yan na lang pagbahan niya sa bayan. Iinutin niya lang sarili. Respected mo yung alam ko talaga sa puso niya nagmamahal ng isang bayan. Maraming babae. Okay lang.
Tagalog po, sir. Kainin mo. Pero maraman sila nagkakita. Ang mga politika. Gusto, ma'am. About po, ma'am. Gusto mo na Ano po, mama? every periodical kasi itong election. And it's good kasi in 3 years will give you a chance to change leaders kung hindi mo sila gusto. Tama yan. I agree. Kasi yung experience natin, hindi naman talaga yung gusto. So, may panahon kayo mamili. And, you know, huwag mayo pagpinsayin yung anyway, una kong muli mo, nandito si Congressman Alvarez. No. Gabon. Iyang misis. Salamat Baka for attending this rally. Kasi po ay ako musulti ninyo. Sabi mo kung ano ang kanina ito. Kalimutan ko. Ako just my sana pumili kayo talaga ng kandidato ninyo na makita ninyo makatulong hindi sa inyo kung hindi sa bayan. Huwag mo na isipin yung sarili mo kung mag-eleksyon. Think of the candidate who can do the work with the community. Yan ang importante. Masayawa ang Basan niyo yung malikot ang pamayo. Hindi mo dito naman sa Davao, I leave it up to you, to your judgment. Ano ang tingin ninyo kung ano talaga, sino ang karapat-dapat. It could not be my son. Hindi kailangan ang anak ng babae. Mamili talaga kayo kung sino yung magtrabaho para sa inyo. After all, pagkamanit sila trabaho nila, tayo rin ang pag-suffer. So, ako umaasa ang focus Ginoo gaano katamay yung dagan sa panahon yung pabiling wapo natin sila. Wala na po yung masunod. Pinabok kung hindi nyo itagaan 30 something. Nagkamot yung magwapo at masunod. Pero wapo na at masunod. Nagkamuntan na ninyo pagpili sa mga tao na inang i-dayon ang anyag sa atin. Ayun, makurakot. Ayan ang mga nalilan. Ligtain na lang. Hindi ba siya dagan? At saka huwag yung pumayag ng kandidato na nag-arma, nag-iso, we are above that already. Para na tayo Amerika. O naman ka magsumbong-sumbong.
Ako kasi maghinayang, dili ko tahon. At saka pagod na talaga ako. Kung maaari lang, patayan ako ng Diyos ngayon at tumawa ko ito. Hindi na ako I'm tired. I'm old. But titignan ko sa iyong dapat na pag nababa yung standard niya ngayon, baka mahirapan ko. Tingnan